Magandang gabi po sa inyong lahat. Ano po? Sinasabi ko po kay Doc Dennis, itong topic na ito tinuturo ko for two semesters. Ano po? I-discuss natin ng 1 oras. Kung ano lang ang aabutin. Ano po? Let us begin in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God, our loving Father, grant us the grace to hear what we ought to hear, to see what we ought to see, that we might do what we ought to do. In Jesus' name we pray. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mary, seat of wisdom, the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. How to be a good Catholic. Naalala ko, nag-away ang nanay at tatay ko. Ano po? At tinatanong ko ang tatay ko, bakit galit na naman si mama? Yung tatay ko, hindi niya alam bakit galit ang asawa niya sa kanya. Ano po? So, alam niyo naman, pag nagalit ang nanay mo sa asawa, pati sa mga anak, galit na rin. Ano po? So, gusto naming malaman, bakit galit si mama? Bakit galit si mama? Later on, we realize kaya nagagalit si mama or kaya nagalit ay minsan sa isang event, yung nanay namin bumili ng aklat, How to Make Your Husband Happy. How to make your husband happy. At pinakita niya sa kanyang asawa, kay Papa, na bumili siya. Ano po? Yung pala, gusto ng nanay namin, bumili din yung tatay ko ng aklat, How to Make Your Wife Happy. Ay hindi siya bumili. Nag-away sila. Ano po? Nag-away sila. How to be a good Catholic. The Catechism of the Catholic Church has 4 chapters: the beliefs, the morality, prayer, and sacraments. And sacraments. It is so easy to become a good Catholic. But I think what is more important is to ask the question, why I should be a good Catholic. Many of us fail to inherit, fail to do things, good things, because we don't have enough reason why we should do it. Why you don't go to Mass? Because you don't have reasons to go to Mass. There are things that are good we fail to do because we do not know why we should be doing it. So, before you ask, how can I become a good Catholic? You ask the question first, why should I become a good Catholic? Why should I become a good Catholic? Basta mabait ako, Father, kahit hindi ako nagsisimba. Hindi po ba? No? Yun ang paniniwala ng iba. We just celebrated the solemnity of the Corpus Christi. For more than 2,000 years, the Church has survived the many attacks, not because of the saints, not because of the martyrs, not because of the crusades. The Church survived through the years because of the Corpus Christi. Because of the body and blood of Christ. Not for any other reason. Do this in remembrance of me. If you don't eat my body and drink my blood, you don't have part in me. That's very important. That's very important. You must know the reason why.
you must know the reason why. I have been talking about this. What is our ultimate goal? Our ultimate goal is holiness. What is our immediate goal? Discipline. Our immediate goal is discipline. And I always say this, that discipline is never about punishment. Discipline is embracing certain habits so that we will be able to live a life of excellence and distinction. Most of the time when we talk about discipline, we talk about punishment. Discipline is embracing certain habits so that we will be able to live a life of excellence and distinction. When you say excellence and distinction, St. Ignatius of Loyola said that you are capable of making transformative decisions. We are called to be perfect, but we will never be perfect. St. John Maria Vianney said, the moment you become perfect, you will die. Why? Because the world cannot contain a perfect person. The moment you become perfect, you will never be perfect in this world. But if you pursue perfection, you will end up living a life of excellence and distinction. Why we do not pray, even though we know that prayer is important? Because it was not a habit within us. Why we don't go to church? Because it was not a habit. There are a lot of things that are good that we fail to practice because it was not a habit. It was not a way of life. It was not a way of life. That's why to be a good Catholic entails discipline. Entails a way of life. Not just being pious. Not just being pious. My dear friends, my brothers and sisters, we have 3 C's in our faith. The creed, the code, and the cult. The creed, the code, and cult. What is the creed? It is what we believe. Every good Catholic must know what we believe. We are easily contradicted because we do not really know what we believe. The basic of our creed is we have a Father who creates, a Son who redeems, a Holy Spirit who sanctifies. That's very basic. And who is the Son? Born of the Virgin Mary. Suffered under Pontius Pilate. Was crucified, died, and was buried. Very basic. Kaya nga, pag sinasabi, kayo naman mga Katoliko, sinasamba nyo si Maria, hindi yan ang aming paniniwala. But whether you like it or not, you cannot forget Mary because to be human, God has to be born of a woman. To be human, God has to be born of a woman. Regardless, sino yan, babaeng yan, ang tawag sa kanya kasi, si Maria. Ano po? Pwede si Belen. Ewan po ninyo. Kung sino man. Pero nasusulat, ang pangalan ay Maria. Hindi mo na pwedeng palitan yun. Yun ang nakasulat. Hindi po ba? Ano? Pag sinabing, why do Catholics has to go to Mary to pray? What's wrong with that? Even God has to go to Mary to be born. Hindi po ba? Pwede namang tumubo na lang dyan si Jesus. Lumabas dyan. Pero,
Ano man ang hindi dumaan sa sinapupunan ng isang ina, hindi mo pwedeng ituring na tao. To be human is to be born of a woman. Pero bakit yung inaalayan ng bulaklak si Maria? Anong masama doon? Di ba si Rizal nga, inaalayan mo ng bulaklak eh. Anong masama doon? Di ba ba? Ano? Ha? Mga minamahal na mga kapatid. Sabi nga doon sa parokya, Father, bakit yung pinoprosesyon si Maria? Ano sagot ko doon? Kung nakakapaglakad ba yan ng mag-isa, iproprosesyon ko ba? Di ba ba? Ewan ko lang kung sasalubungin mo, hindi ba ba? Ano? Pero ang palaging away sa prosesyon, saan idadaan ang prosesyon? Kasi gusto mo na babasbasan ang bahay mo. Everybody wants to be blessed. It is not worshiping Mary. It is understanding the role of Mary in our faith. Mary always point her finger to Jesus. And the very important words that was said, do whatever He tells you. Did Mary say, do what I tell you? No. Do whatever He tells you. It is important in our belief what we believe. The roles of the saint. The roles of the saint. Doon po sa isang bayan, ano po, bago ko lang po ito nalaman, ano po, halos magkatabi po yung simbahan ng Katoliko at Aglipay. Ano po? Magkatabi. Ang problema dyan, pag prosesyon, sabay. Hindi po ba, no? Nagkakasalubungan yan sa kalasada. Pag hindi ka particular, paglampas mo, nasa ibang prosesyon ka na. Di ba ba? Kailangan, tama ba ito? Tama ba ito sinusundan? Nagbabatian pa yung pari at saka yung pari ng Katoliko at Aglipay, ano po? Alam na ng mga tao yun. Pero, ang nalaman ko, bago pala ipasok yung santo sa simbahan nila, kailangan merong panubina, merong pakain, ano po, merong pakain. At syempre, bago po si Pedro kalungsod, so mayroon pong Aglipay na nagpanubina. Nagpanubina ka na, nagpakain ka na. Ngayon, dinala na sa simbahan, ayaw nung pari ipasok. At sabi nung pari, bakit natin ipapasok yan sa simbahan natin? Hindi naman yan Katoliko. Ano po? Patawarin niya ako. Nandun kasi ako eh. Ano po? So nakichismis ako. Sabi ko, anong gulo dyan sa kabila? Anong gulo dyan? Ay, naku, Father. Nag-aaway. Nagsisigawan, Father. Oh, kasi ayaw papasokin. Ano po? Nadinig ko na lang sumisigaw yung sponsor ni Pedro Calungsod na tinuturo niya yung mga imahin sa loob na Aglipay. Sabi, bakit? Si Pedro ba? Aglipay? Yan ba? Si San Pablo ba? Aglipay? Oo nga naman. Di ba ba? No? Pagkamisan kailangan mong alamin ang iyong pananampalataya. We fail to understand our faith. The creed is the foundation. It will never change. It will never change. Regardless who will be the Pope, it will never change. The creed will remain the creed. What is the code, the morality, the way we live our lives? The Decalogue will remain the Decalogue. The Ten Commandments will remain the Ten Commandments. It will never change. It will never change. Adultery will remain a sin. Stealing will remain a sin. My dear friends, my brothers and sisters, the way we live our lives according to the morality will never change. We have to understand our faith. Kaya hindi ako nagsisimba dyan kasi ayaw ni Father ng
na sumama ako sa hindi ko asawa. Hindi po ba, no? Yung bago po yung The Passion of the Christ, nakapila ko sa sinihan. Ano po? Nakapila ko sa sinihan. Tapos yung matanda sa harap ko, tumingin sa gan. Sabi niya, what church do you belong? What church do you belong? Sabi ko, in Greenbelt. What church in Greenbelt? The one in the center. A Catholic. Sabi ko, yes, Catholic. Sabi niya, I used to be Catholic. Now I am a Christian. Sabi ko, may I know why? Because in the Catholic Church, they don't allow people to live with someone they love. Sabi, what teaching is that? Because I don't love my husband anymore. So I'm living with somebody else. In the Catholic Church, disagree with that. Sabi ko na lang, Lord, gusto ko manood ng sine. Huwag mo sisirain, Lord. We want the law to change according to our whims. It will never change. It will never change. The creed will never change. The code will never change. But the cult, the liturgy, or how we celebrate has been changing from time to time. Di po ba, ano? Dati ad orientem. Nakaharap lahat sa altar. Ano po? Kaya kahit pangit ang pari, okay lang. Ano? Di mo na makita mukha. Di po ba, ano? Ha? Kahit hindi mo naintindihan ang misa, okay lang. Ano po? Kaya kailangan natin ng bell. Kasi hindi mo alam kung nagko-consecrate na. Kasi noong unang panahon, there's a law that the distance between two palms is only 1 foot. It's a law. Can you imagine? It's a law. If a priest forgets the distance between two palms, you have to go to confession. Kasalanan. Di ba? Kasi, dapat walang makita, kundi likod lang. Kaya hindi mo alam kung nagko-consecrate, kailangan ng bell. Di po ba, ano? Oh, binago ng Vatican, hinarap. Yung iba naman, gustong ibalik. Ano pa? Gustong ibalik. Well, ganun talaga eh. Meron talagang hindi nakukontento, di po ba, ano? Ha? Ang problema natin sa simbahan, maraming Katoliko sarado. Sarado na lahat, pati si Kristo sinarhan. Di po ba, ano? Ha? Liturgy, how we celebrate, changes. As Saint Ignatius of Loyola have said, what helps is accepted. What helps is accepted. The only instrument in the olden times that is allowed to play inside the church is the organ. The organ. It takes time. Ano po? Wala namang commentator nun. Ang tawag doon ay kantor. Dapat ang commentator mo magaling kumanta. Di po ba, ano? Ha? Ibig sabihin, pati pari, dapat magaling kumanta. Ano po? Kaya kayo lang dalawa, o hindi kayong dalawa lang nagkantahan, hindi po ba? Ano? Ha? Pero binago yun. Where we can more participate in the liturgy. The sacrament will never change. The sacrament will never change. Even though lately, they say there is the 8th sacrament. Meron daw 8 sacrament. Ano yun? Picture taking. Oh, palaging may picture taking pagkatapos. Ano po? Ha? Ang hilig na natin sa picture taking, di po ba? Ano? Nakakainis nga, sorry for the words, ha? Mahirap yung matatanda. Ha?
Gusto mag-selfie na hindi marunong, di ba? Father, nasaan ka? Nasaan ka? Nandito ako, nanay. Pati ba naman matatanda ang hiling na mag-selfie, di ba? Para lang makauso, di ba? No? The sacrament will never change. Even though the names, some of them were changed. Confession becomes reconciliation. Becomes reconciliation. Baptism remains baptism. Confirmation remains confirmation. The Eucharist will remain the Eucharist. The holy orders will remain holy orders. Marriage will remain marriage between a husband and wife. Not Adam and Steve. It will never change. Pope Leo was so stirred and exact in his words. There are only two genders, male and female, no other. Don't add confusion in this troubled world. It will never change. Anointing of the sick. Dati extreme unction ang tawag doon. Kaya yung iba, ayaw nilang pinupunasan sila ng langis kasi feeling nila mamamatay na sila. Hindi po ba? Ano? It's for the sick. How many times? Well, gusto mo araw-arawin. Hindi po ba? Ano? Walang limitation. You are sick. You are sick. It will never change. You must know what we believe, the creed. You must know how we celebrate our life. You must know how to conduct ourselves in relation to one another and to our God. It will never change. It will never change. Now, during Lent, we are being reminded that we live a life of prayer, fasting, and almsgiving. Prayer, fasting, and almsgiving. Prayer is to develop our relationship with God. To develop our relationship with God. If you know that prayer is important, that is knowledge. If you know how to pray, that is skill. If you know what to pray, that is wisdom. But to pray is an act of excellence. People know how to pray. But many do not know what to pray for. What to pray for. There are people who know how to pray, who know what to pray. The problem, they do not pray. They do not pray. They ask somebody to pray. Mayroong mga nagpapamisa pero hindi nagdadasal. Nagpapamisa pero hindi nagsisimba. Saint Ignatius of Loyola said, if the only prayer you know is our Father, it suffices. The only prayer. You can never be wrong in praying the Lord's Prayer. If that's the only prayer, mahirap yung hindi mo naging habit, tapos na-aksidente ka, na hindi mo alam kung anong sasabihin mo sa Diyos, no? Diba? Na-stroke ako. Nabalitaan nung dating Mother Butler, nung parokyang pinaglilingkuran ko. Nung sinabi sa kanya ng kanyang anak, Nay, na-stroke si Father, hindi magandang kalalagayan. Oh. Umiyak. Sabi niya, mga anak, tayo magkapit kamay. Dumulog tayo sa Diyos. Hingin natin sa Diyos ang kagalingan ni Father Dave. Magkakapit kamay silang ganyan. Sabi niya, sabay-sabay nating dasalin. Bless us, O Lord, in this thy gifts.
Gumaling naman ako. But sometimes, kung ano lang yung unang pumapasok, di po ba, ano? Ano lang yung pumapasok? Kasi it was not a habit. It was not a habit. Mahirap yung nagulat ka. Iba ang tinawag mo, hindi po ba, ano? You need to pray. You need to learn how to pray. There are, what? Meditative prayer. The mind. The meditative prayer. There are affective prayer from the heart. And there are contemplative prayer from your feet. It means, it is what they call prayer in action. Meditative, affective, contemplative. Not all people are capable of meditative prayer because they are easily distracted. Not all people are capable of effective prayer because they don't even aware how they feel. How do you feel? Ano sagot niya? Isipin ko pa, Father. Hindi mo iniisip ang iyong nararamdaman. Hindi po ba, ano? And contemplatives are prayers in action. Are prayers in action. Not all people are capable of everything. Some people can simply sit and pray. Others need to be noisy. They need to hear their prayers. Di po ba, ano? Yung ibang tao, ayaw nilang merong maingay. Yung ibang tao, gusto nilang nadinilig ang kanilang mga boses. Di po ba, ano? At merong mga taong gusto nilang sila gumagalaw habang nagdadasal. Di po ba, ano? Hindi lahat pwedeng sumama sa charismatic. Di po ba? Hindi lahat. Ha? Hindi mo pwedeng sabihin, taas nyo inyong kamay, bigala. Di ba? Hindi lahat pwede. Ano pa? Yung iba naman, pag sinabi, in quiet, hindi rin kaya. Ano pa? Hindi rin kaya. Kaya, ang bait ng Diyos, di po ba? Ano? Naririnig niya kung sino maingay, tahimik, at puro damdamin. Yung mga talagang pag gusto nilang uma-attend sila ng retreat at recollection, gusto, ang ganda ng retreat namin. Bakit? Iyak kami ng iyak. Yun ang basihan na kanilang retreat. Iyak sila ng iyak. Di po ba? Ha? Ganun ba yun? Sumama kayo sa akin. Paluin ko kayo habang kayo umiiyak. Di po ba? Di maganda yun. Di po ba? Gusto nila, touch. Di ba? Touch na touch ako, Father. Ha? Touch na touch. Ha? Kaya ang hirap. Ha? Naiiwan tayo doon sa emosyon. Ha? Kaya ano nangyayari? May mga paring nagmimisa, parang nasa circus, di ba? Ano? Kasi pag hindi bibo si Father, ay tutulugan ka. Di ba? Tutulugan ka. Ang yumaong Monsignor Montemayor, dahil kwento ko na yata ito, na minsan, ano po, dahil retired na, ang bagal na, ano po, hindi na siya pinagbibigay na komunyon. During communion, pinapaupo na siya. Yung mga lay minister na lang nagbibigay ng communion, ay siyempre napaupo, di napatulog. Ano po, nakatulog ang yumaong Monsignor. Ang problema, nung ginigising, ayaw magising. Ano po? Buhay pa naman kasi nahinga pa eh. Ano po? Hindi lang magising. Ano po? Ha? At dahil yung mga tao magtatrabaho pa, iniwan na lang siya. Iniwan. Oo, yun ang katotohanan.
ay di nabalitaan namin. Nung nakita ko siya, Monsi, nabalitaan ko Ano yun? Iniiwan ka doon ng mga tao Sabi niya, tamo yung mga taong yan, ang sama. Sabi ko, bakit naman, Monsi? Pag ako'y nagmimisa at sila'y natutulog, iniiwan ko ba sila? Tama naman, di po ba? No? Kita naman kayo ni Father kung kayo natutulog. Oh, nakanganga ka pa. Alam ni Father yan. At pag nahuli ka na ikaw ay natutulog, hihirit ka pa. Pagkatapos ng misa, lalapit ka pa, Father, ang ganda ng homily mo. Oh, alam naman ni Father yun. Kaya anong maganda sa sinabi ko? Basta. Diba? Secret. Ha? Kanya-kanya yun. Di po ba? Kanya-kanya yun. There are people who wants their Eucharistic celebration to be quiet. There are people who wants their Eucharistic celebration to be a little bit noisy. That's why the late Pope Benedict XVI said, what will happen to you if we remove the lights, if we remove the LEDs, if we remove the music, what will happen to you? Oo nga naman, di po ba, no? Ang gusto natin, ang mundo ang mag-a-adapt sa atin. Hindi, di po ba, no? Yung mga doktor, hirap na hirap dyan. Di po ba, no? Sabi nga isang pasyente, ay naku ba naman yung doktor na pinakilala mo sa akin, walang sinabi kundi bawal ito, bawal yan, bawal ito, bawal yan. Ano, sabi ko, wala kang magagawa. Kung yan ang ikabubuti mo Ay, iyon ko lang ganun, doktor. Anong ginawa mo? Naghanap ako na ibang doktor. Gusto natin, ikaw yung may sakit, yung doktor ang mag-a-adjust, di ba ba? Di ba? Mahirap yun. Gusto natin ang mundo mag-a-adjust para sa atin. Nakikiraan lang tayo, di ba? Alam na alam niyo yung kwento na sabi ng doktor, ang pwede mo lang kainin, lumalangoy. After 1 month, hindi nagpupunta yung pasyente sa kanya, pinuntahan niya. Nasaan si Mr. Ganon? Nasa swimming pool po. Ha? Anong ginagawa niya? Tinuturuan po yung baboy lumangoy. Gusto natin, yung mundo ang nag-a-adjust. It will never change. The creed will never change. The code of morality will never change. The celebration has been changing, but it has not changed the Eucharistic prayer. The words of consecration never change. The matter informed in the sacrament never change. It will never change. Mahirap naman yung nakiraan ka lang. Gusto mo baguhin lahat, di po ba? Ano? Kaya nga, may kanya-kanyang kongregasyon. You want to be a priest? What kind of priest you want? Because you might not be happy this way of life. You want to be a missionary. A good Carmelite will never be a good Carmelite if he walks or she walks with what? Another congregation. As Simon Sinek said, if you want to walk fast, you can walk alone. But if you want to walk further, we have to walk together. And I added, but if you want to reach a destiny, you must walk with the right people. You must walk with the right people. You can never be a good Catholic if you walk with another congregation or denomination. Hindi. If you want to be a good Catholic, study your belief. Practice the morality. Celebrate the sacraments, the Eucharist. It will never change. It will never change. Even though sometimes
we try to be pastoral. What is pastoral? We want to accommodate people. We want to accommodate people. Di po ba, no? Kaya nga isa sa problema with Pope Francis is because there are a lot of priests and people who disagree to bless union of same sex. To bless union of same sex. Pope Francis never agreed that there will be marriage between same sex. He never agrees the union of same sex. He made clear about it. He made clear about it. But perhaps the words to bless, people think that the Holy Father approves. No. To bless is a pastoral reason. To accommodate. Diba? Father, mali naman yan. Oo, alam ko naman na mali yan. Pero pag sinabi, ipagdasal mo, diba? Sana ginapit na lang niya to pray. Eh well, the Holy Father chooses the word bless. Di ba ba? No? Kasi nakalagay doon, sinabi niya, to pray that they will change their hearts. That they will correct what is wrong in their life. Hindi naman sinabing the Holy Father agrees in the union of same sex. Hindi. You pray. Ano halimbawa dyan? Ang simbahan, pag mayroong ibibitay, buti na lang, wala na. Di po ba, no? Pero hanggang sa ibang bansa, mayroong mga death penalty. Nandun ang simbahan to pray for the person. Nagsisi ba yun? Hindi. Hindi. Nagbagong buhay ba? Hindi. Inamin ba ang kasalanan? Hindi. But the church continue to pray for them so that God will be merciful on them. Kaya nga, ang popular word ng dating Santo Papa ay ano? Do not judge. Do not judge. You do not know. Di po ba, ano? You do not know. That's why nobody can refuse communion. Nobody. No priest, no lay ministers can refuse communion to anyone. Why? Because you do not know what happened before he or she came for communion. Even though he or she is a public sinner, you cannot judge. Malay mo ba kung nangumpisal na yan bago pumunta dyan? Di po ba, no? The church continues to be pastoral, with compassion to all. Mahirap talaga. Mahirap talaga. Ang hirap nung love your enemies, di po ba, no? Pag hindi kayo nahihirapan doon, baka wala pa kayo naging kaaway. Di po ba, no? Pero kung meron na kayo naging kaaway, ang hirap nung love your enemies. Ha? Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ang hirap nun. Anong elementary ako, ginawa ko yon. Binato ko ng bato, binato ko ng tinapay. Oo, sinama ko yung garapon. Kaya napatawag ang tatay ko sa principal's office, di ba ba? Di ba? Ganun naman eh. O pag binato ka, batuhin mo ng rosas. Isama mo yung paso, di ba ba? Para may tama, may impact, di ba ba? Ano? Ha? Mahirap magpakabanal. Mahirap magpakabanal. Kung hindi kayo nahihirapan, hindi nyo naiintindihan ang ating buhay pananampalataya. It is an ongoing process
To be a good Catholic is an ongoing process. Again, we need to develop a habit. We need to develop a habit. My dear friends, my brothers and sisters, and habit is developed through time. Habit is developed through time. It is not an overnight thing. According to psychology, most of the habits are developed in 5 years. In 5 years. Kaya kung 60 ka na, sa 65 mo pa, aanihin yan, di ba, no? Paano kung 70 ka na? Sa 75, mabagal ka na doon, di ba, no? Ha? Mahirap na magsimba ng 75 kung hindi mo nakasanayan, di ba, no? Ha? Hindi ganun kadali. Sabi nga nila, 5 years from now, your life will be dictated by the people you are with and the books you read. The people you are with. If you want to be a good Catholic, walk with a good Catholic. Walk with a good Catholic. Whether you like it or not. Sorry for the words. Ano po? Sometimes we think we are the one who will influence other people. Most of the time, we are easily influenced by other people. Pagkasama mo chismoso, pagdating ng araw, chismoso ka na rin. Ano po? Even though, hindi na inaamin ng marami yan. Di ba ba? Ano? Ha? Yung mga, sorry ha, karamihan ng chismoso, mga nagsiserve sa simbahan eh. Di ba ba? Sorry, yan talagang katotohanan. Sorry, ano po? Yan talagang katotohanan. Pinagchichismisan si Father, di ba ba? Pag tinatanong mo, nagchichismisan ka na naman, kayo na naman. Ano sila? Di naman, Father, di naman. Anong ginagawa niyo? Sharing. Di ba? Sharing. Di ba, ano? Walang umaamin. Walang umaamin. Pag malakas ang kain mo, hindi mo naman sinasabing gluttony yan. Di ba? May gana lang. Di ba ba? Ano? Hindi pwede. You need to develop a habit. The illiterate of today are not people who cannot read and write. The illiterate of today are the people who cannot learn new things, unlearn old things, and relearn the right thing. That's the illiterate of today. Not the one who cannot read and write. They are the one who cannot learn new things, unlearn old things, and relearn good things. Bakit? Nakapako na. Nasanay na. Di po ba? Ano? Nasanay na. Father, huwag mo nang baguhin yan. Nasanay na kami. Yan ang problema. Di po ba? Ano? Sadyang nagbabago ang buhay. Sadyang nagbabago ang buhay. It takes time. It takes time to change. Di ba? Nung nag-shift sa typewriter to computer, hindi naman gano'ng kadali. Di po ba, no? Kasi sanay na sanay kayo ng di ba? Wala na ngayon, di po ba, no? Ang mga bata ngayon, hindi nila maintindihan paano gumamit yung telephone natin na iniikot. Hindi nila maintindihan yun, di po ba, no? Ha? Hindi na nila maintindihan yun pagkaaway mo ang party line, di po ba, no? Ha? Wala namang party line ngayon, di ba, no? Hinahang mo yung telepono kasi galit ka sa party line, di ba, no? Wala. Ibang-iba na ngayon. Things has changed and things will continue to change. The only thing that doesn't change is changing. The only thing that doesn't change is changing in this world. That's why the church continue to hold on the traditions. Continue to hold on the traditions.
You cannot be a good Catholic overnight. Your children will never become a good Catholic overnight. Some parents would talk badly about their children not doing what they are saying, but I always ask the question, are your children seeing in you what you are telling them? That's an important question. Are your children seeing in you what you are telling them? Di po ba, ano? No cellphone on table, in meals. Ay, pero si tatay nagsi-cellphone din. Di ba ba, ano? Di ba? Sometimes the very thing we ask our children not to do are the very things parents are doing. Di ba ba, ano? Children are looking for examples. Diba? Sabi nung isang pasyente, grabe yung doktor ko, pinatitigil sa akin ng paninigarilyo, pero siya naninigarilyo. Hindi ko alam yun. Di ba ba? No? Talagang ganun eh. Sabi ko, doktor yun eh. Ha? Alam niya kung anong gamot sa sarili niya. Di ba ba? No? Ha? Nung kami po ay pagkatapos ng recollection, siyempre may kainan. Yung pumatandang pari, ang tagal niya doon sa serving tray, sa buffet table. Sabi namin, Monsi, bilisan ninyo, sabi niya. Sabi niya, nakakainis yung caterer na kinuha natin. Yung kari-kari walang taba. Ay di tawanan, di po ba, ano? Kasi masarap nga naman daw ang kari-kari na may taba. Yung talagang umuuga-ugang ganyan, di po ba, ano? Ha? Even though hindi ako mahilig sa kari-kari, sabi ko, Monsi, kasi bawal yun. Aba, sumigaw ang matanda. Sabi, aanin pa ang gamot kung hindi kakain ng bawal. Di ba yun ang sagot? Di ba? Na? Aanin pa ang gamot kung hindi kakain ng bawal. Ay, yan ang dialogue ng marami. Di ba? No? Pag pinagbawalan mo, sasabi, patayin mo na lang ako, patayin mo na lang. Eh, syempre, biruan naman mga pari. Sabi ko sa kanya, Monsi, ano yun ang kabaong kung walang patay? Sabi niya, walang hiya ka, walang hiya. You will always have reasons for what you want to do. Diba? But you must always have reasons for doing what you are doing. We will always find reason why we are not doing what we are doing. But we can always find the reason why we do what we are doing. Because at the end, eventually, we will leave this world. Well, I do not know. As the Bible says, life is only 70, 80 for those who are strong. Di po ba? Very confident ako doon. Life is only 70, 80 for those who are strong. When my father was in the ICU, he showed us a note because he cannot speak anymore. He is intubated. He has written in that white paper, said, I thank God I'm 82. Kota na. Di ba ba, no? So, tinandaan ko yun. Tinandaan ko. But the sad story, my older brother, last February, passed away at the age of 65. Ay talagang may kinukuhang mabilis, di po ba, no? Ha? Hindi mo alam. Hindi mo alam. That's a mystery. But Christ died at the age of 33. So, you cannot complain. If you are 34 years old and above, you have lived longer than God. Be grateful. Di po ba, no? Ganun talaga. Father, ang daming masakit. Ganun talaga. Father, kailan mawawala ito? Pag namatay kayo, sama mo, Father. Kasi pag tumatanda ka, marami na talaga sumasakit-sakit. Di po ba, no? What do you expect? Ha? Pag lumuluma talaga sa sakyan, marami tumutunog, di po ba, ano? Kaya habang tumatanda ka, mag-ingat ka.
Wala ka ng spare parts. Di ba ba? Mag-ingat ka. Be grateful. Be grateful. Ano sabi? Hindi nga ako namatay sa COVID, mamamatay naman ako sa giyera. Bakit? Nasa Iran ka ba? Di ba? Feeling mo. Di po ba? No? You do not know. But of course, many of us wish we die sleeping. No? Sana kunin talaga ako ni Lord habang natutulog. Bakit? Para wala nang hirap. Di ba? Wala nang hirap. Ang tatay ng classmate kong pari, anniversary ng anak niya, nagpunta kami sa Malaybalay. Yung matanda niyang tatay nandun, sabi niya, Father, ang tanda ko na. Namatay na lahat ng kaibigan ko. Namatay na lahat ng mga classmate ko. Sabi ko sa kanya, bakit naman yung gusto sumama sa kanila? Di ba ba? Sabi niya, baka nakalimutan na ako ni Lord. Ay sabi ko sa kanya, gusto niyo bang sabihin ko sa Diyos? Di ba ba? Gusto niyo bang sabihin ko sa Diyos? Sige nga, Father. Di ba? Of course, it was a joke. Lo and behold, the year after, he passed away. He passed away. After lunch, he sat down in his tumba-tumba, rocking chair. After calling the apostles, when they look at him, he's dead already. Ganon, di ba, no? Sana ganon. Sana ganon, di po ba, no? Ha? Namatay ka na lang na, di ko alam kung gano'ng kasarap ang kinain mo, di po ba, no? Kunin ako ni Lord habang natutulog. Di ba? Kaya, nung namatay yung tatay niya, tinawagan ako, magmisa ka dito. Kaya, bakit ako? Sabi, ikaw ang dahilan, kaya namatay ito. Malay ko. Di ba? Tinanong ko lang naman, di po ba? Kaya anong biruan ng mga kapatid na yung chick? Ha? Pag kayo 70, huwag na kayo nagpa-party. Pag kayo ay 70, huwag na kayo nagpa-party. Kasi pag nagpa-party kayo ng 70, maingay. Ha? Yung mga anghel sa langit na bubulabog. Sabi, ano na namang ingay yan? Ano na namang ingay yan? Ay, nag-party siya gano'n. Ha? Buhay pa pala yan? Pag 70, quiet na. Baka bigla kayong kunin, di ba ba? Ano? Everybody dies. Everybody dies. If you fail to become a good Catholic, where will you go? You ask the question, if you fail to become a good Catholic, where will you go? An atheist have said this, I am fully dressed, but no place to go. It's a good reminder. It's a good reminder. Why we have to be a good Catholic? Because as Stephen Covey have said, begin with the end in mind. The reason why we should be a good Catholic, sabi ko nga, the ultimate goal is holiness. The immediate goal is discipline. Because I want to spend eternity with God. I want to spend eternity with God. Regardless when. Huwag nyo na problemahin yun. Huwag nyo na problemahin yun. It will come. There are things you cannot rush, and there are things you cannot prevent. Keep that in mind. There are things you cannot rush, hindi mo pwedeng madaliin yan. Hindi naman cesarean yan. Ano po? Na kung gusto lumabas ngayon, operahan natin. Di ba ba? No? Hindi. Regardless how advanced medicine is, there are things you cannot prevent and there are things you cannot rush. Be a good Catholic. Basic. Know the creed. Know the code. Celebrate the liturgy.
Little by little, little by little. Nakakayamang sabihin, lumaki ako sa bahay na araw-araw nagro-rosaryo. Ang natandaan ko lang ay ora pro nobis. Ora pro nobis. Ora pro nobis. Yung lola ko pag nagro-rosaryo, memoryado eh. Pati litanya eh. Ora pro nobis. Pag hindi ka sumagot, yari ka. Tok. Oh, ora pro nobis. Tawa kayo ng tawa. Tok. Ora pro nobis. Di ba? Nung naging pari na lang ako, natutong magrosaryo. Why? It was not a habit. It was not a habit. Nakakumpleto lang ako na simbang gabi nung ako ay naging pare. Oo. Why? It was not a habit. Di ba? Sabi nga nung isang anak, paano yan, Father? Eh talagang ganun. Di ba? Ang hirap gumising sa umaga. Talagang ganun. Di ba? Anak, gising na. Simbang gabi na. 30 minutes. So, binalikan ng nanay. Anak, gising na. Malilate ka na. 15 minutes. Oh, hinanda na yung damit. After 15 minutes, sabi, anak, bumangon ka na dyan. Misa de Gallo na. Ma, pwede bang hindi ako magsimbang gabi ngayon? Ano sabi ng nanay? Hindi pwede, anak. Ikaw ang nagmimisa. For even some priests, it is a struggle. Why? It was not a habit. It was not a habit. To be a good Catholic is a product of discipline. There's nothing magical about it. There's nothing magical. You have to go through life and learn the habit. If people have gained mastery on what they do because they have developed the habit. They have developed the habit. Ano po? Kaya nga hanggang ngayon, paminsan-minsan, pangalan pa rin ni Pope Francis ang nababanggit sa Eucharistic prayer. Bakit? For the past 10 years, times 365 days, puro Francis siya. Francis. Ngayon biglang laging Leo. Di ba? Memoryado ko na yun eh. Ano po? I have to relearn. Di ba ba? I have to. Ganon talaga. Di ba? Ganon talaga. Oh. Dumadating yan eh, di ba ba, no? At least yung mga pangalan ng anak nyo hindi nagbabago, di ba ba, no? Oh. Father, ito po mga anak ko. O mga anak, pakilala nyo sarili nyo. Oh. Bakit? Di na niya maalala kung sino mga anak niya. Sabi, sana pa, nahihirapan ako, di ko na maalala mga pangalan ng anak ko. Puro darling ang tawag ko. Darling. Oh. Sabi ko sa kanya, sana po, puro babae naman yan. Tinawag nyo na lang lahat yan, Floor. Para pag tumawag yun, Floor! O, di lahat pupunta, di ba? Floor! O. Ay, paano yung Father? Paano nila malalaman kung sino tinatawag ko? Di yung panganay, first floor, second floor, third floor. Di ba, no? Ha? Hey. Whether you like it or not, darating tayo doon. Ano po? Kung hindi nyo kilala ang Diyos habang kayo maaga, huwag niyong maasahan na makikilala nyo ang Diyos pag kayo matanda na. Ultimate goal is holiness. Immediate goal is discipline. Discipline is embracing certain habits so that we will be able to live a life of excellence and distinction. It is not overnight. It is not overnight. Di ba, no? Anong sabi nila? Yung surgeon na nag-opera,
surgeon, sabi nung nag-offer yung surgeon, sabi niya, kaya mo yan, Dennis, kaya mo yan, Dennis, kaya mo yan, Dennis. Sabi nung operahan, hindi po Dennis ang pangalan ko. Alam ko, sino po si Dennis? Ako po. First time ako mag-o-opera. Diba? Hindi mo alam. Hindi po paano. Di ba? May kanya-kanyang kwento yan. Di po ba? No? Do not lose hope. There are no hopeless cases. But sometimes we have hopeless people. Ano pa? I guess I have given an idea. Meron bang question and answer? Wala, no? Huwag yung pilitin. Pag hindi naman kailangan magtanong, di po ba? No? But I hope maliwanag. Ano po? Maraming salamat po. By the way, Pathways ba? Pathways is inviting everyone to their Choices Seminar. Meron po silang handout sa likod or leaflets. Ano po, if you want to join. Ano po? Ayan po. Meron po if you want. Ano po, Choices Seminar. Perhaps a way of knowing our faith. Ano po? Again, maraming salamat po. Ano po? Allow me to bless you. The Lord be with you. God, our loving Father, we thank you for this evening. We thank you for gathering us together. Lord, continue to speak into our hearts. Help us to keep your words. Remember them, O Lord. But most of all, help us to always remember how much you love us in spite of our weaknesses. As you bless us, bless also our family. All this we ask through Christ our Lord. Amen. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat.